Ikalawang mga hari kabanata 8. Bumalik ang babaeng taga-Sunam. Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, "Umalis kayo rito at mang ibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon." Sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, "Isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo." Nang isinasalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, "Mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo." Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinasabi ni Gehazi, at sinabi niyang totoo nga. Kaya, ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, "Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito." Ang paghahari ni Hazael sa Syria. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo, ang propeta ng Diyos, upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, "Inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi." Ang sagot ni Eliseo, "Bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya." At tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya. Napaiyak si Eliseo. Nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, "Sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ang buong Israel. Susunugan mo ang kanilang mga kuta, papatayin mo ang mga kabataang lalaki, duduruging parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. Paano ko magagawa ang kakila-kilabot na bagay na iyan? Ako'y isang hamak na alipin lamang," sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, "Ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria." At bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad. Tinanong siya nito, "Ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo?" Sumagot siya, "Gagaling daw po kayo," sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. At si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. Ang paghahari ni Joram sa Juda. 2 Crow, 21:1-20. Nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang naghahari sa Israel, si Joram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Juda. 32 taon siya nang maging hari, at 8 taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel, tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab na kanyang biyenan. Gayunman, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Juda alang-alang sa lingkod niyang si David at sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Sa panahon ni Joram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zer, dala ang lahat niyang karwahe. Ngunit napaligiran sila ng mga Edomita kaya kinagabihan, nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsitakas pauwi sa kani-kanilang bahay. Mula noon, hindi na sakop ng Juda ang Edom, hindi nagtagal, naghimagsik din ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Joram ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda, namatay siya at inilibing sa bayan ni David, sa libingan ng kanyang mga ninuno, ang humalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazias. Ang paghahari ni Ahazias sa Juda, 2 Crow, 22:1-6, si Ahazias na anak ni Haring Joram ay naging hari ng Juda noong 12 taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri na naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram nang salakayin nito sa Ramoth Gilead si Haring Hazael ng Syria.
Noon ay nasugatan ng malubha si Joram, at umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan nito ni Ahazias na anak ni Haring Joram ng Juda, dinalaw niya ito.